Si Scott Amador ay tumungo sa isang studio para sa taping ng isang TV show. Ang episode ng TV show na ito ay tungkol sa secret crushes, kaya si Scott ay ipinahayag sa mga manonood doon kung sino ang kanyang secret crush na naroon din sa taping. 3 araw ang lumipas, si Scott ay pinuntahan sa kanyang bahay ng kanyang secret crush at 2 beses na pinaputukan sa katawan ng shotgun. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Scott Amador. Ipinanganak noong January 26, 1963, si Scott ay ang bunso sa 6 na magkakapatid ng pamilya Frank at Patricia Amador. Sa edad na 17, siya ay nag-drop out ng high school at nag-join ng Air Force. Si Scott ay nag-serve sa Air Force for 4 years bago siya bumalik ng Michigan, ang kanyang hometown. Siya ay nagtrabaho bilang isang bartender sa Club Flamingo at ayon sa mga kaibigan ay isang masugid na manonood ng mga talk show at isa na dito ay ang The Jenny Jones Show. Taong 1991, ang dating aktres at singer na si Jenny Jones ay nag-host ng talk show na may pamagat na The Jenny Jones Show. Ang daytime talk show na ito ay mayroong traditional format na ang focus ay tungkol sa celebrity at lifestyle. Ang ganito mga topic ay umani lamang ng average ratings, kaya sila ay nagbago ng format sa kanilang second season. Why did you even marry her? Because I needed a place to live. Are you sexually active? Okay, Mom, there's your answer. You didn't ask, but I did. This is very much a slut. Ang mga talk shows noong 1990s ay sikat sa tinatawag nilang ambush television na nag-e-ere ng exploitative at humiliating content. I've been having an affair for the past 5 months. I'm really a man. Ang ganitong mga content ay mabenta pagdating sa ratings dahil ang focus ng mga topic ay tungkol sa mga tunay na problema ng mga tunay na tao dahil iyon ay ang nagbibigay ng tunay na drama sa mga manonood. Dito nag-focus ang The Jenny Jones Show at ang kanilang mga usual topic ay tungkol sa away ng magkakapitbahay, strippers, makeovers, at secret crushes. If you have a secret crush on someone of the same sex and want to do it here on the show and reveal your crush, call us at the show. Sa isang episode ng The Jenny Jones, sila ay nanawagan kung sino sa kanilang mga manonood ang pwedeng maging guest na mayroong secret crush with the same gender. Si Scott bilang sobrang fan ng show ay naisipan na tumawag para sa kanilang susunod na topic. Gusto niya na maging parte ng topic na yon dahil gusto niyang i-reveal ang kanyang secret admiration kay Jonathan Schmitz. Sa episode na ito, ang mga staff ng The Jenny Jones ay nag-conduct ng interview sa mga taong gustong maging guest ng show bilang mga secret admirer. At ang mga producers ay tinawagan ang kanilang mga crush para tanungin kung sila ay may interes na maging parte ng episode na yon. Ayon sa producers ng show, ang identity ng mga secret admirer ay unknown sa kanilang mga crushes at sinabi pa na sila ay maaaring isang lalaki o babae. Ang pre-screening interview ng mga producers ng show ay ginawa sa pamamagitan ng telephone conversations at matapos nito, sila ay nakapili na ng 6 na katao na kanilang magiging guest para sa episode na yon. At isa na dito ay ang 32 years old na si Scott Amador. And now, here she is, Jenny Jones.
March 6, 1995, nang ginawa ang taping para sa episode na revealing same-sex secret crush sa Chicago, Illinois. Ang mga guests ay isa-isang pinakilala at nang turn na ni Scott Amador ay pinakilala na din ang kanyang secret crush, ang 24 years old na si Jonathan Schmitz. Ang ginawang setting ng show, ang secret admirer ay tatanungin ni Jenny Jones at ang kanyang crush naman ay naroon sa kabilang side na may tabing at mayroong headphone sa tainga para hindi marinig ang mga pag-uusap na gagawin. Sa guest seat ay naroon si Scott kasama si Donna Riley na kapitbahay at common friend ni Scott at Jonathan. Tell me about the first time you met him. Basically, well, he was under a car working on her brake line. Yeah. What was your first impression? Well, I only saw the lower half of him, so you can imagine. Now, John, he knows you're gay, right? Yeah. Do you know that he is? Anything's possible. You hope. Now, which of these ways would you choose to reveal your secret crush on someone? A, would you write that person a letter? B, would you tell the person in private in case he rejects you? Or C, would you tell that person that you're gay and you hope he is on national television? Let's have John come out here and see who has the crush on him. Here's John. Sa una, ang akala ni Jonathan na ang may crush sa kanya ay si Donna na kanyang kaibigan. Did you think Donna had the crush on you? Did I? No, we're good friends. Well, guess what? It's Scott that has the crush on you. You lied to me. Matapos ng revelasyon na ito, bagamat makikita ang ngiti kay Jonathan, hindi iyon ang kanyang totoong naramdaman. Dahil sa mga sandali na ito, si Jonathan ay tila isang ticking bomb. Si Jonathan Schmitz ay mayroong long-time girlfriend bago nangyari ang taping ng TV show. 6 na buwan bago ginawa ang taping, ang dalawa ay naghiwalay at nang tumawag ang staff ng TV show, inisip ni Jonathan na ang kanyang secret admirer ay ang kanyang dating kasintahan na nakasama niya ng 4 na taon. Ayon kay Jonathan, siya ay sinabihan din na ang kanyang secret admirer ay isang babae, kaya siya ay pumayag na maging parte ng TV show. Sa pag-aakala na ang secret admirer ay ang dating kasintahan, sinabi pa ni Jonathan sa mga katrabaho na kung iyon nga ay ang kanyang ex-girlfriend, iyon ay kanya nang papakasalan. Sa pananaw na ito, siya ay bumili pa ng bagong outfit para ma-impress ang kanyang admirer at kumbinsido na ang mangyayari ay magiging isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. I got a pretty big hammock in my yard, and I thought about tying him up to my hammock. It entails like whipped cream and champagne, stuff like that. Well, you know, it's flattering, but I am definitely heterosexual, I guess you could say. Matapos ng revelasyon, ay wala namang nakita o narinig na kakaiba mula kay Jonathan. Hindi siya nakitaan ng galit o ano paman at tila sa nangyari, siya ay chill lang. Tinanong pa ni Jenny Jones si Jonathan kung mayroon bang magbabago pagkatapos nito, na sinagot naman ni Jonathan na wala at silang tatlo ay mananatili pa din na magkaibigan. Matapos ng taping, ay nag-offer pa si Jonathan na i-drive pa uwi ang dalawa mula sa airport kung babaguhin ni Scott at Donna ang kanilang flight pa uwi ng Michigan para makasabay sa flight ni Jonathan na kanila namang ginawa. Pagkagaling nga sa airport, ay nag-drive si Jonathan papunta sa bahay ni Scott at pagkadating doon, sila ay tumungo naman sa isang bar at doon ay uminom kasama pa ang ilang kaibigan. Mayroong bulong-bulungan na matapos makainom ng alak ng dalawa, sila ay umalis at nagkaroon ng pribadong oras sa isa't isa. Hindi malinaw kung totoo nga ang balita na ito, ngunit ayon sa ilang kaibigan na kasama nila noon, ang dalawa ay pareho at magkasabay na umalis sa bar.
Sa mga sumunod na araw, si Jonathan ay nagtrabaho sa pinapasukan na restaurant. Ayon sa isang katrabaho, si Jonathan ay tila may galit sa nangyari noong siya ay pumunta sa taping ng The Jenny Jones Show. Bagamat ang nangyari doon ay nagtapo sa isang friendly encounter, ibang-iba ang kung ano ang mayroon sa isipan ni Jonathan. Para kay Jonathan, ang nangyari sa The Jenny Jones Show ay isang kahihiyan. Feeling niya, siya ay na-set up dahil ang sinabi sa kanya, ang kanyang secret admirer ay isang babae. Pero iyon ay isa pa lang lalaki. Bukod sa naging revelasyon, si Scott ay nagbigay pa ng detalye ng kanyang sexual fantasy sa show at si Jonathan, bagamat nakitang tumatawa lamang sa buong taping, deep inside, siya ay talagang hiyang-hiya sa mga nangyayari. Idagdag pa dyan ang isipin at takot na dahil isang lalaki ang nagpakita ng interes sa kanya, maaring isipin ng mga tao na siya ay may interest din sa isang lalaki at iyon ay nagbigay sa kanya ng takot dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na siya ay isang homosexual higit lalo ng kanyang ama na mayroong hindi magandang pananaw pagdating sa homosexuality. Sa madaling salita, dahil sa isang bakla ang may gusto sa kanya, maaring isipin ng mga tao na siya ay bakla din at iyon ang ayaw ni Jonathan na sa kanya ay isipin, higit lalo ng kanyang ama. Ang kanyang alalahanin ay mas lalong umigting oras na malaman ng kanyang ama ang nangyari sa taping. Ang kanyang ama ay sinabihan siya ng hindi maganda na mas lalo pang nagpaliyab sa kahihiyang naramdaman. Si Jonathan na tila isang ticking bomb ay tuluyan ng sumabog matapos ng 3 araw ng isang note ang kanyang nakita sa kanyang pintuan at ang nilalaman nito ang kanyang last straw para siya ay pumaslang. March 9, 1995, 3 araw matapos ng taping, sa kanyang pag-uwi sa apartment, isang tila orange na construction barrier ang nakita ni Jonathan sa may pintuan. Sa kanyang paglapit ay isang note naman ang kanyang natagpuan. Ang nilalaman ng note ay tila mayroong isang sensual na mensahe, kaya oras na ito ay kanyang nabasa, agad siyang nagdesisyon na burahin na sa mundo si Scott. Si Jonathan ay agad na tumungo ng isang hardware store at bumili ng bala ng shotgun. Matapos nito ay tumungo naman siya sa isang store pa para bumili naman ng mismong shotgun. Matapos makabili, siya ay agad na nag-drive at tumungo sa trailer home ni Scott. Pagdating doon, siya ay bumaba muna at tinanong si Scott kung sa kanya galing ang note na sinagot naman ni Scott ng isang ngiti. Si Jonathan ay bumalik sa kanyang kotse, kinuha ang shotgun at kumatok muli sa may pintuan. Pagkabukas ng pinto, agad na nakita ni Scott ang shotgun at kinuha ang isang upuan bilang isang pananggalang. At ilang saglit lang, walang kaabog-abog na pinutok ni Jonathan ang dalang shotgun, kung saan si Scott ay tumumba na lamang sa sahig. Hawak ang tinamaang dibdib, isang putok ng shotgun muli ang narinig sa paligid. Sa 2 bala ng shotgun na tinamo ni Scott sa dibdib, siya ay agad na nalagutan ng hininga. Nang mangyari ang pamamaril, si Scott ay nasa kanyang trailer home kasama ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan na si Gary ay agad na tumawag ng 911 at inireport ang pangyayari. Si Jonathan naman, matapos makauwi sa kanyang tahanan, ay tumawag din ng 911 at inireport ang kanyang krimen sa mga otoridad. Si Jonathan ay na-diagnose na mayroong manic depression o bipolar at mayroon ding Graves' disease.
Ang resulta ng pagkakaroon ng disease na ito ay hyperthyroidism, na ang isang senyales at sintomas naman ay pagiging irritable. Ang mga sakit na ito ang naging focus ng kanyang trial. Ayon sa kanyang depensa, ang pagiging bipolar kasama ng pagiging irritable ni Jonathan ang dahilan kung bakit niya nagawa ang pagpaslang. Sa kanyang mental illness at pagkapahiya sa show, isang paraan na tinatawag nilang gay panic defense ang ginawa ng kanyang depensa. Ang gay panic defense ay isang legal na estratehiya na nagsasabing ang isang nasasakdal ay nagawa lang ang krimen dahil sa panandaliang pagkawala nito sa katinuan dahil sa naranasang unwarranted sexual advances galing sa isang tao na pareho ang kasarian. Ayon pa sa depensa, ang nangyari ay hindi isang murder, kundi isang shooting lamang na dala ng panandaliang pagkawala niya ng katinuan. Si Jonathan ay found guilty of second-degree murder at nasentensyahan ng 25 to 50 years in prison. Ang depensa ni Jonathan ay naghain ng apela kung saan ang naging conviction sa kanya ay na-overturned. Sa kanyang retrial, si Jonathan ay found guilty pa rin of the same charges at ang kanyang sentence ay reinstated. Taong 1999, ang pamilya ni Scott Amador ay nag-file ng wrongful death suit laban naman sa The Jenny Jones Show. Ayon sa kanila, ang nangyaring krimen ay maaaring naiwasan kung sinabi talaga nila ang tunay na kasarian ng admirer ni Jonathan. Mas lalong nadiin ang The Jenny Jones Show dahil sa hindi sila nag-run ng background test sa kanilang magiging mga guest. Kung iyon ay kanilang ginawa, malalaman na si Jonathan pala ay may mental illness na isa pang dahilan para maiwasan ang krimen. Ang jury ay pinatawan ang The Jenny Jones Show ng guilty of negligence at ang Amador family ay nabigyan ng about $29 million in restitution. Taong 2002 naman, nang maghain ng apela ang The Jenny Jones Show kung saan ang verdict ay na-overturn. Ang nangyaring krimen ay nagkaroon ng negatibong epekto sa show, kaya taong 2003, ang The Jenny Jones Show ay na-cancel. Ang nangyaring ito sa show ay nagbigay ng pagbabago sa mga operasyon ng TV shows, kung saan ang mga ito ay nagkaroon ng psychological profiling sa mga guest. August 22, 2017, si Jonathan Schmitz ay nabigyan ng parole at nakalaya sa bilangguan matapos manatili doon ng 22 years. Sa kasalukuyan, siya ay malaya na at mayroong pribadong buhay. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!